Dapat ba na magtiis sa narcissistic husband para sa mga anak? Marami sa inyo ang nagtitiis kahit na nahihirapan na. Matagal nang nagsasuffer, nagsasakripisyo dahil lang inyong iniisip ay ang inyong mga anak. Bakit? Dahil ayaw ninyo na magkameron ng broken family. Ayaw nyo na matigil sa pag-aaral. Ayaw ninyo na lumaki ang mga bata na walang tatay. Nauunawaan ko ang inyong mga dahilan. Naunawaan ko ang inyong pinagdaraanan. At sa coaching ko nga ay aking laging naitatanong ito at ang mga sagot ay iisa para sa mga bata. Sabi sa akin sa coaching, "Sir, kahit hindi na ako kahit ako'y magdusa para lang sa aking mga anak, para makatapos ng pag-aaral, para lumaki ang buong pamilya, para nang sa gayon ay maging maayos ang kanilang buhay in the future, etc., etc., etc." Baka po kasi sila matroma, mga gayon, ang mga dahilan. Naunawaan ko kayo, naiintindihan ko ang inyong pinagdaraanan, ang inyong adhikain, ang goal ninyo sa family. Kasi nanay kayo Mother's instinct yan Ganun talaga ang mga nanay. No? Nakita naman natin kahit sa mga hayop, no? Mapagmahal talaga ang mga nanay, no? Sa kanilang mga anak. Kahit I know you are protecting your children. Pero, kakambyo tayo. Pero, narcissistic husband, etong inyong asawa. Alam nyo ba na sa halip na mapabuti ang kalagayan ng inyong anak ay mapapasama? Bakit? Kasi ang mga bata, no, lalo na toddlers yan, preschooler yan, ang utak ng mga batang iyan ay parang sponge, no? Para yung Scotch Brite, no? Nag-a-absorb yan ng tubig, no? Yan ay nagsusuk, no? Nasusuk yan ng mga liquid. Ganon din ang utak ng mga bata. Na-absorb nila yung mga nakikita nila, yung kanilang nararamdaman sa paligid. Kapag ang iyong mister ay umuwi at ikaw ay sinapak, no? At ikaw ay nagsisigaw at nag-iiyak ka, ginulpi ka ng ginulpi. At ito ay nangyayari sa mahabang panahon. Ilang taon nangyayari to. So ibig sabihin, na-absorb ng mga bata yung toxicity na yon. Nakikita ng mga bata na sinasaktan ang kanilang ina, no? So it is traumatic. At mas traumatic pa ito sa pagiging broken family. Mas traumatic 'yan. Sisigawan ka, sasapaking ka, o kaya ay igagaslight ka, pagbibintangan ka, at kung ano-ano pa, sisigawan ka, mamaliitin ka, at kung ano-ano pa. Nakikita 'yan ng mga bata. At yung mga batang iyon ay nagkakameron ng childhood trauma. And this is the thing. Pwedeng yung mga batang iyon ay lumaki, mataas ang chances na lumaki na may mga problema sa pagkatao. Pwede silang magkameron ng dark personalities. Kagaya ng pwede silang magkameron ng narcissistic behavior o maging narcissist sila paglaki. So ito ay pasapasa. Generational trauma ito So kapag ganito ng ganito yung nangyari. So kapag ito ay itinuloy ninyo, nagtiis kayo sa inyong narcissistic husband, maaring yung mga anak ninyo maging isa doon o dalawa doon ay maging narcissist at ito ay mapapasalin sa mga susunod na henerasyon. Diyan pa lang putulin nyo na. So bakit? Dahil kapag hiniwalayan nyo yung husband ninyo, hindi na masasaksihan ng mga bata ang abuso. Hindi na masasaksihan yung pagmumura sa'yo, yung pagmamaliit sa'yo, at kung ano-ano pa na mga traumatic na mga pangyayari sa mga bata. Kasi sabi ko nga kanina, parang Scotch Brite ang utak ng mga bata, para yung sponge. Ina-absorb niya ng ina-absorb yung mga awayan, yung mga hatred, no, yung sadness mo na pag nakikita ka na ikaw ay nalulungkot, na-absorb yan ng bata. So, nalalason ang isip ng bata. Nami-mirror pati ng bata yon. So, lalaki ang bata, pwedeng lumaki ang batang bayolente. Pwedeng lumaki ang batang takot. Pwedeng lumaki ang bata na ganito ang naiisip. Kasi nga, ganun ang nakita niya. Remember this one.
ang isip ng mga bata, bukod sa parang sponge, ay para ding USB. Yung ating USB na ginagamit, basically, ang isipan ng mga bata, if we will try to compare it sa USB, empty. 'Di ba, pag binili mo ang USB, basically walang laman 'yan. Gano'n ang isipan ng mga bata. So, ibig sabihin, napupuno 'yan o nalalagyan 'yan habang sila'y lumalaki. No, 'di ba, habang ginagamit mo ang USB, napupuno 'yan, napupuno ang memory niyan. Gano'n din ang isipan ng mga bata, habang lumalaki, napupuno 'yan. Ngayon, kung ano ang inilagay mo na memory diyan sa utak ng mga bata, nagse-save 'yan sa utak nila. Kung puro pighati, delubyo, awayan, sapakan, murahan, no, abuso ang inilagay ng environment, ang inilagay ninyo mag-asawa sa isipan ng mga bata, dala-dala nila 'yan paglaki. Pag sila ay umidad, let's say naging teenager sila, nandito 'yan sa utak nila. Kapag sila ay nalulungkot, natatakot sa school, naiisip nila yung traumang nangyayari, na nagko-connect 'yan doon sa trauma nila na na-experience sa tahanang iyon. Napakahalaga ng tahanan sa paglaki ng mga bata, no? So ito yung takeaway ko. If you would like to have, no, healthy children, ang narcissistic relationship or narcissistic na environment ay hindi healthy sa mga bata. Ang environment ay napakalaki ng ginagampanang role sa child development, sa development ng isip ng mga bata, yung growth and development ng isip ng mga bata. Malaki ang ginagampanan na role ng kanyang environment. And what is that specific environment? That specific environment is your home, your parenting style. So, anong parenting ang style na makukuha dito ng mga bata, mararanasan ng mga bata? Bad parenting, poor parenting. So, anong result? Mga batang may mga trauma, may mga childhood trauma, and pwedeng lumaki ang mga bata, magtataas ang chance na magkameron sila ng dark personalities. Ibig sabihin, maraming mga pangyayari ang mangyayari sa kanila na hindi ka nais-nais. It's because it's originated, no, from their experiences during their childhood. So what is the solution? Alam niyo na kung ano ang ibig ko sabihin. See you in my next content. Bye for now.